Aloha ni Jogracias Rosario. Maniwala ka sa kadalubhasaan ni Rudyard Kipling. Hindi ako naniniwala sa kasabihan niyang ang silangan ay silangan, ang kanluran ay kanluran. Magkapatid silang kambal, magkalayo habang buhay. Ayaw kong ipahalata sa kausap ko ang malaking pagkamangha sa pagpapasinungaling niya sa sumulat ng The Ballad of East and West. Noon ay magkaibayo kami sa isang mesa sa veranda ng Waikiki Tavern sa Honolulu at nagkipagpaalam sa paglubog ng araw. Sa bantog na pasigan ng Waikiki, tig-isa kaming tasa ng mainit na kapeng haba na isinasalit namin ang paghigop sa pagtanaw sa malalapad na dalig sa ibabaw ng malalaking alon. Ang tanawing ito ay pangkaraniwan sa pasigan ng Waikiki. Kung laki ang dagat at nanggangalit ang alon, isang sport ito ng mga taga-Hawaii na sariling-sarili lamang nila. Bawat isa ay may mga dalig na 3 tipa, ang haba at kalahating tipa, ang lapad ng taluhaba ang hugis. Sa ibabaw ng mga dalig na itong sumasalunga sa ibabaw ng alon ay doon sila tumitindig na nakatipa ang 2 kamay at kung minsan na may itinutukod ang kanilang ulo na unat ang katawan na ang 2 paa naman ang tuwid na tila itinuturo sa langit. Ang pangangabayong ito sa alon ng mga taga-Hawaii ang ipinagmamalaki sa akin ni Dan Merton, Amerikanong mamamahayag sa Honolulu, noong ako'y maparaan doon. Iyan ang dahilan kaya't noong hapong iyaon ay magkaharap kami sa veranda ng Waikiki Tavern. Palibhasa ay nagtapos sa Universidad ng Southern California sa Los Angeles at lipi ng isang angkang milyonaryo sa Hollywood. Si Merton ay isang tunay na gentleman na wala kang sukat ipintas sa pagkikiharap kanino man. Nalalaman ni Dan Martin ang sakit ng kanyang mga kalahi at hindi lamang ng mga Amerikanong katulad niya, kundi lahat ng kakulay nila ng lahat ng puti. Ako ay may ibang paniwala, kaibigan. Ang sabi niya sa akin bago nabuksan ang kay Rudyard Kipling. Ang palagay ng mga taga-kanluran ay binigyan sila ng maputing balat ng katalagahan upang maging sumilang sa kasilanganan. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay aking pinag-aralan, ngunit kailanman ay hindi nabanggit sa mga aklat kong napag-aralan ang mga tagumpay sa politika ng isang Rabindranath Tagore at ng mga tagumpay sa karunungan ng mga dalubhasang Hapones na kinukusa nilang itago. Balang araw ay naasahan kung isa namang Pilipino ang maririnig nating magwawagi kung di sa politika ay sa kabuhayang pandaigdig. Makita mo, kaibigan, kinakailangan kong tumungga ng kape at sundan ng hit-hit ng sigarilyo upang huwag mahalata ni Merton na ako'y pinanunuyuan ng laway nang mabanggit niya ang ukol sa aking kalahi. Dayata't may isang Amerikano panggaya nito na umaasang balang araw ay may isang Pilipinong magkakaroon ng isang katangiang pandaigdig. Diyata, pasasalamatan ko sana si Merton sa kanyang mabuting hangad sa aking kalahi. Tatapwat doon ang nga nabanggit ang pagkagiliw ni Rudyard Kipling sa pagkasulat ng kanyang kasabihan ngayoy palasak na sa buong daigdig. Kung ang langit at lupa'y maaring paglapitin, ang giit niya sa akin nang mahulaan niyang ako'y may pag-aalinlangan sa kanyang sinasabi. Ay ang kanluran at ang silangan pa kaya? Sasabihin ko sanang ako'y naniniwala sa kanyang palagay. Ako ay naakit na niya laban sa kasinungalingan ni Kipling at nahuhulaan
ko na ang kanyang ibig sabihin datapwat siya na rin ang nagdugtong, "Hala, ubusin mo na ang iyong kape. Tayo na sa bahay at ang asawa ko ang magsasabi sa iyo." Ligaw si Kipling. Nang matapos si Dan Merton sa Universidad ng South California, ang naging gantimpala sa kanya ng kanyang ama ay isang pagliliwaliw sa paraiso ng Pasipiko, ang Hawaii. Bagong labas sa kolehiyo, may pangalan at tanyag, palibhasa'y kapitan ng mapagwaging kupunan sa football ng kanilang paaralan, anak ng milyonaryo sa Hollywood at sadya namang magandang lalaki. Si Merton ay naging idolo ng mga sakay sa Malolo, nang minsang tumulak ito buhat sa Los Angeles hanggang Honolulu. Halos ay sundan siya ng kanyang kamarote ng mga kasama niyang mga debutante sa bapor. Hindi lamang 2 dosenang aklat ng mga lagda ang napaglagyan ng kanyang pangalan at 50 pamaypay ng mga pasahero ang kanyang nasulatan. Minsang ipinid niya ang pinto ng kanyang kamarote, ang maluwang na laylayan ng isang paa ng pajama. Nang huling humingi sa kanya ng lagda ay naipit pa, "Oh, ang mga babaeng ito," ang nasabi na lamang niya. "Bakit kaya ayaw akong patahimikin?" Sa agahan, hindi pa siya nakatatapos ay may kumakasundo na sa kanya upang maging kalaro ng deck sports. Sa tanghali, hindi pa siya nakapanghihimagas ay may lumalapit na sa kanya upang siya'y makalaro, kung di ng bridge ay kahit na mahjong. At sa gabi, 6 na may sulat na menu ng mga dalaga ang dinaratnan niya sa kanyang mesa at nagsasabing ibig nilang maging kapareha nila siya sa sayawan ng kubyerta. Kung nag-iisa na si Merton sa kanyang silid, ang gayong tila paghanga sa kanya ng karamihan ay nagiging paksa ng kanyang dili-dili. Akala niya'y sa isang Rudolph Valentino o isang Ramon Navarro lamang maaaring masira ang mga dalaga. Hindi pala't sa isang bagong labas sa kolehiyo, gaya ko ay mayroon ding maaaring mahalin. Natawa na lamang si Merton sa harap ng nangyayari sa kanya. Kung hindi kaya siya si Dan Merton, na kapitan ng kupunan ng football sa Universidad ng Southern California at ang kanang milyonaryong Merton sa Hollywood, ay pinantihin kaya siya ng sinuman na gaya ng ginagawa sa kanya sa bordo ng bapor Malolo? Palibhasa'y mapag-aral siya ng ugali ng mga tao, kaya't ang kilos ng kanyang kapwa ay pinag-aalinlanganan pa rin niya. Naniniwala siya hanggang ngayon na ang sangkatauhan ay sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan, hindi lamang sa ayos bakang pintakasi ng mga taga-Ehipto, kundi sa gintong sangkap sa katawan ng nagsasabing baka kabalintunan. Bago siya nagtungo sa Hawaii ay wala siyang anumang yaring palatuntunan ng kanyang dapat gawin, maliban sa kanyang nababasang polyeto na ipinamamahagi ng mga turista tungkol sa nasabing paraiso ng Pasipiko. Ay wala siyang anumang nalalaman tungkol sa nasabing lupaing sakop ng Amerika. Nasa sari-saring pagmumuni siya sa loob ng kanyang kamarote nang sa butas ng lagusan ng hangin sa bapor ay tila kalatas na ibinabalita sa kanya ng taginting ng musika ang pagdaong nila sa Honolulu. Noon niya nasukat na may 5 araw na pala siyang naglalayag. Hindi man lamang siya nainip at dumating na siya sa kanyang patutunguhan. Agad niyang binuksan ang kanyang traveling trunk at sa isa sa mga kahon ay kinuha ang
tarhetang bigay sa kanya ng kanyang ama na kinaroroonan ng pangalan ng isang taong sasalubong sa kanya. Aha! Ang nasabi niya sa sarili. Editor ito ng pinakamalaganap na pahayagan sa Honolulu. Dapat siyang maging malaking tao. Pagbaba niya ng andamyo, isang lalaking may kakulangan na. Mapuputi ang buhok at may kunot na ang mukha ang biglang sumunggab sa kanya. Hindi ako maaaring magkamali, sabi sa kanya. Kamukhang kamukha ka ng aking kaibigan, si Daniel Merton. Hindi ba ikaw ang kanyang anak? Tinanggap ko ang kable ng iyong ama, kaya kita sinalubong. Hindi pa nakasagot man lamang ng salamat po si Merton, ay isinabit sa kanyang liig ang isang mahabang kwentas na may bulaklak na sariwang kilala sa tawag na leg. Iyan ang aloha ko sa iyo, sabi sa kanya. May isang buwan na si Dan Merton sa Royal Hawaiian Hotel sa Waikiki. Isang magandang suite deluxe ang sa pamamagitan ng kable ay ipinahanda ng kanyang ama buhat sa Hollywood upang kanyang matirhan. Nagsawa na siya sa lahat ng sinasabing ganda ng Honolulu. Napagod na siya sa paglangoy sa War Memorial Natatorium at sa Waikiki. Hindi miminsang nagdaan-daan siya sa matayog na palay. Nadalawan na niya ang templo ng mga Mormon na may bughaw na tubig ukol sa mga bininyagan at makailan na ring nagpalipas siya ng gabi sa sayawan sa Kailua. Kung nagsasawa na siya sa bulwagan ng kanyang hotel, nakadalawa na rin siya sa Hilo at sa Molokai sa pamagitan ng eroplano. Nakita na niya ang kumukulong laba ng bulkan, saka ang mga buhanging tumatahol. Ano pa ang nalalabi sa kanyang hindi nakikita sa paraesa ng Pasipiko? Talagang naghahanda na siya sa pag-alis nang sabihin sa kanya ng kaibigang editor ng kanyang ama sa Honolulu na hintayin muna niya ang pagtatapos ng klase sa kolehiyo ng Punahou. Ako ang nahira na magbigay ng parangal sa mga natapos sa taong ito, ang sabi niya kay Merton. At maibabalita mo sa iyong ama sa Hollywood kung gaano kabuting magsermon sa mga wahene, babae sa wikang Kanaka, ang kanyang kaibigan sa Honolulu. Pumayag si Dan Merton. Sa nasabing commencement ng Punahou School, doon niya nakilala si Naomi, isang tunay na Kanaka, subalit halimbawa ng dalagang may mataas na pinag-aralan. Hindi niya malaman kung bakit ang mga matang buhay ni Naomi ay walang iniwan sa palasong sabay na tumuhog sa kanyang puso. Si Naomi ang naging patnubay ng mga parangal. Palibhasa'y siya ang pangulo ng kapisanang mga senyor sa nasabing kolehiyo. Anong tamis niyang magsalita ng wikang Ingles. Anong lambing niyang bumigkas ng mga pangungusap. Wala pa akong narinig na dalagang Amerikana na kasing tamis niyang magsalita, sabi pa ni Merton pagkatapos. Ginoong editor, ang sabi niya sa kaibigan ng kanyang ama, hindi ako uuwi na di kasama si Naomi. Talaga bang totoo ang sinasabi mo? Ang usisa ng kanyang matanda. Paris ng katotohanan ang umagay sumusunod sa gabi. Dan! Ang may halong parangal na pahayag ng matanda. Ang mga Kanaka ay mamayamang Amerikano lamang, ngunit hindi laging Amerikano. Kawika lamang natin sila, datapwat hindi natin sila kalahi. Ang palagay ni Dan Merton ay napakakitid ng noo ng kanyang kausap.
Matanda na at editor pa naman ng pahayagan ang bulong niya sa sarili. Paano kung hindi ka lahi? Paano kung hindi ka kulay? Hindi ba bayan ng pagkapantay-pantay ang Amerika? At hindi ba lahat ng tao ay mamayan ng daigdig? Sa sarili na lamang nangatwiran si Merton, at nang minsang umalis sa Honolulu ang Vapor City of Los Angeles, sa talaan ng mga sakay ay mambabasa ang ganitong mga pangalan: Mr. Dan Merton at Mrs. Dan Merton. Ang Mrs. Merton ay si Naomi Punahou School. Nang umuwi si Merton, halos ang mga kasabay rin niya sa malalo na mga debutanteng kanyang kasamang umuwi, ngunit hindi na gaya ng dati. Kahit na siya nag-iisa sa kubyerta, kung ayaw lumabas ni Naomi, ay maanong sulyapan man lamang siya. Kung pagmasdan niya ay tila pa nasusuklab sa kanya dahil sa nanghahaba ang kanilang mga labi at nagsisitalim ang kanilang mga mata sa pagtanaw sa kanya. Kabalintunaan sa sangkatauhan ang nasabi na lamang, ako'y nag-asawa sa aking inibig dahil ako'y sumunod sa tibok ng puso ko at hindi sa alintuntuning magdaraya ng lipunan at kinasusuklaman na ako ngayon. Ngunit may iba siyang naisip. Ano kaya ang sasabihin ni Ama kung malamang nag-asawa ako sa isang hindi namin kalahi, sa isang kayumangging kanaka? Natira si Dan Merton sa gayong pagmuni-muni. Sa kanyang mga mata ay may 10 daliring maliit na tumakip buhat sa likod. Hulaan mo kung sino ako, ang impit ng tinig ng utos sa kanya. Disyembre na nang sila'y papauwi sa Los Angeles, ilang araw na lamang Pasko na. Sa loob ng kanyang suit deluxe sa Vapor ay inisa-isa ni Merton kay Naomi kung gaano magiging kasaya ang kanilang Pasko. Humigit kumulang ay nababati din Naomi na milyonaryo ang ama ni Dan, kaya di katakatakang magkaroon siya ng Paskong lalong masaya sa kanyang buhay sa piling ng sinumpaan niyang sa buhay at kamatayan ay kanyang makakahati. Kinusa ni Merton na huwag ipaalam sa kanyang ama ang kanyang pagbabalik. Ang ibig niyang magkagawa ay isang sorpresa. Datapwat, isang araw nang dumating ang Vapor sa Wellington, tumanggap siya ng isang kable mula sa Hollywood na humigit kumulang ay ganito ang sinasabi: kung ibig mong mabuhay hanggang Pasko sa piling ng iyong asawang kanaka, huwag kang magkakamaling tumuntong sa unang baitang ng ating hagdan. Daniel Merton. Rolls-Royce Phantom II. Ayaw na niyang maniwala ay nasisinag niya sa gayong mga kataga ang pangungusap ng kanyang ama. Matitigas, matutulis at mababagsik. Kilala niya ang kanyang ama. Sabi lamang niya sa lumuluhang si Naomi na isang biro lamang yaon. Bagamat iniisip niya kung sa embassy o sa Baltimore sila tutuloy na mag-asawa pagsapit sa Los Angeles. Hindi siya magtutuloy sa Hollywood. Balisa at kumakaba ang kanyang dibdib. Ang Vapor ay dumaong sa Wellington. Datapwat laban sa kanyang pag-asa, nasa himpilan ng perokaril ang malaki niyang Rolls-Royce. Nakita mo na, ang sabi ni Merton kay Naomi, hayun ang auto namin. At hayun si ama sa loob. Hinihintay tayo. Isang ngiting may kahulugan, ang ngiting may pangamba at alinlangan. Ang tinugon ni Naomi sa malaking galak at lukso ng puso ng kanyang asawa. At sino naman ang hindi malulugod? Ang mag-ama ay nagyakap at si Naomi ay kinamayan ng kanyang biyanan.
Wala kayong dapat alalahanin, ang sabi sa kanila na lalo pang ikinatatahimik ng loob ni Merton. Sa bahay at nang makapagpahinga kami agad. Ang utos ni Dan sa kanilang tsoper na gaya ng karaniwang pag-uutos kung ginagamit niya ang nasabing kotse kung siya ang nagpapalakad. Hindi! Ang sigaw ng matanda. Ikukuha ko kayo ng isang bungalow sa Santa Monica Beach malapit sa bahay ni Baby Daniels. Mabuti nga't nasa tabi ng dagat, salo ni Dan. Hindi na maninibago si Naomi dahil sa katulad din ng Waikiki Beach, makikilangoy kami kahit anong oras. Kahit saan ay masisiyahan ako, ang bulong ng kanaka ng hinimpitan ang paghawak sa kanyang bisig. Nasa piling lamang kita. Napatingin sa kanila ang matanda na tila sinusukat ang ibig na sabihin. Bilang pasalubong sa inyo, sabi ng matanda, ay magdaraos doon ng party ngayong gabi. Pinaaanyayahan ko na ang lahat ng dalagat binata sa Hollywood, karamihan ay mga artista sa sine upang masiyahan kayo sa pagsisimula ng isang bagong kabuhayan. Pasintabi sa inyo ang pakli ni Naomi. Inaasahan ko ang nasabing party ay hindi katulad ng mga wild party na ikinamatay ng isang artista nang magdaos si Fatty Arbacol o kaya'y nang nangyari kay Miss Pringle nang magdaos naman si Pantagis. Tatango-tango ang matanda na tila noon lamang niya nakilala kung gaano kataas ang napag-aralan ng kanyang manugang. Ibig sabihin ng kanyang sarili ay mahigpit pa sa roon. Subalit, iba ang binigkas ng kanyang bibig. Marahil ay mahuli-huli roon. Ngunit ama, ang agaw ni Dan, ang asawa ko ay marangal na babae. Tila hindi dapat sa kanya ang gayong pasalubong. Tutugunin pa sana ng matanda ang pasalubong ay siya ang may handog, ngunit biglang tumigil ang oto sa tapat ng isang gusali sa tabi ng dagat. Narito na ang inyong bahay, ang sabi sa kanila. Lahat ay nakahanda na para ngayong gabi. Ipikit at idilat ni Naomi ang dalawa niyang mata ay hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nakikita. Gayong mag-iika-apat na ng madaling araw. Ang mga babaeng panauhin at halos wala ng damit sapagkat punit-punit na ang kanilang mga kasuotan sa pakikipagbatakan sa mga lalaki. Ang mga lalaki naman ay kusa nang nag-aalis ng kasuotan nila at wala nang natitira sa katawan kundi ang kahuli-hulihang inaalis bago matulog. Ang lahat ay lasing na ang lahat na ang mga matay na kulabaan na ng matapang na sugapan ng anak, kung kaya't hindi na napansin ang kahihiyahiyang kalagayan ng lahat. Si Dan ay lasing na rin. Apat na kilalang artista sa Hollywood ang nagpupulot ng katawan nilang halos ay bilat ng lahat sa kanyang matipunong katawan. Si Naomi ay nagdahilang nahihilo pa sa kanila sa malaking hapo sa bapor, kaya't kahit pinagbatakanan siya ay hindi siya nakikihalubilo. Samantalang pinagmasdan niya ang magandang kuwadro ng kahalayan sa kanyang tahanan ay may tumapik sa kanyang balikat. Nang lumingon siya ay nakita niya ang ama ni Merton, ang kanyang biyanan. Ano, Naomi? Ang bati sa kanya. Hindi ba naghihinawa ang pag-ibig mo kay Dan? Ibig mo ba ng ganyang buhay? Hindi ka ba nasusuklam? Kung ibig mong tumakas ngayong gabi ay nariyan ang kotse. May vapor na tutulak bukas. Pababaunan kita ng 10 bilyong dolyar. Ano? Sumagot ka. Tinitigan ni Naomi ang matanda. Ibig niyang sa kanya
sa kanyang tingin ay mawatasan ng matanda na nababatid niya na ginawa yaon upang mapawi ang pag-ibig niya kay Merton, sapagkat laban sa kanyang kalooban ang pagkakaasawa nito sa isang hindi kalahi sa isang kanaka. Tutugon na sana si Naomi ng gayon pala, datapwat na unahan siya ng matanda. Hindi magiging maligaya sa piling mo si Merton, ang sabi ulit. Sa habang panahon ay lalayuan siya ng kanyang mga kakulay, ng kanyang mga kalahi. Gagawin kong 525,000. Pabayaan mo lamang siya. Ang nagdidilim na pag-iisip ni Naomi, ang mga pangungusap ng matanda ay naging kidlat na nag-iwan ng apoy. Sa kaya't nagliwanag, walang kibo si Naomi ay tumakbo sa kanyang silig, at nang lumabas ay hindi na ang Naomi na gayak Amerikana, kundi isang tunay na kanaka. Walang takip sa dibdib, kundi ang makapal na lay, at sa ibaba ng katawan ay ang kanyang sayandamo. Namog siya. Nakisamulamuha siya sa madla at sa saliw ng inaantok ng orkestra ay nagsayaw ng hula-hula. Sa gayoy tila nagising ang mga lalaki, ang kanyang katawang katutubo, ang pagkakayumanggi at hindi sinunog sa araw. Pares ng mga Amerikana, ngunit walang iniwan sa kumikiwal na ahas ang galaw ng katawan, pati ng dalawang bisig at ng dalawang paa. Ang damdaming makahayop ng mga lalaki ay nagising. Iniwan ang mga kapiling nilang babae at ibig nilang yakapin, lingkisin at kung ano pa, ngunit maliksi naman nitong naiiwasan. Sa gayong ayos na dilat ang mga mata ni Merton. Nakita niya ang babaeng una at huli niyang inibig ay nasa bunganga ng mga halimaw na lasing na hindi nalalaman ang ginagawa. Bigla siyang nagpupimiglas sa apat na babaeng namumulupot sa kanya at humadlang sa pagsisihabol kay Naomi. Mga alibugha! Nakadipang wika siya sa paghadlang sa lahat. Madudurog ang liig ng sinumang manghahas humipo sa katawan ng asawa ko. Nang marinig ito ni Naomi ay napahalakhak ng tawa sa kanyang tagumpay. Noon din ay lumapit siya sa piano. Sinimulan niyang saliwan ang kanyang sarili sa pag-awit ng aloha, awit ng tagumpay, awit ng luwalhati. Nang lumingon siyang muli ay wala ng ibang tao sa bulwagan. Pati ang biyanan niya ay wala na rin. Walang natira kundi si Dan Merton na hawak sa kamay ng isang checking $500,000. Ngunit yaon man ay pinagkasunduan nilang ibalik sa matanda. Babalil ulit tayo sa Honolulu. Ang may pagdaramdam na sabi ni Dan Merton, iniwan ni Ama ang pabaon niya sa atin. Nasabi ko sa iyo, ang ulit ni Naomi. Kahit saan ay masisiyahin ako, nasa piling lamang kita aking hari. Pag-ibig, pag-ibig, kaibigan ang makapaglalait sa silangan at kanluran. Ang buong kasiyahang nasabi ni Merton nang magtapos isalaysay ni Mrs. Naomi Merton ang magandang romansa ng kanilang pag-iibigan. Ang langit at lupa man ay mapaglalapit dahil sa pag-ibig. Tila nga naman totoo ang sabing ng mamahayag na Amerikanong ito. Idinugtong niya kung itinaboy man silang mag-asawa sa paraiso ng Hollywood ay lalong paraiso sa kanya ang Honolulu. Palibhas ay nakikilala niyang may katinuan ang mga Amerikanong naroon kaysa mga aristokratikong nasa baybayin ng Pasipiko. Sa katunayan, nang magbalik sila ng editor ding kaibigan ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng tungkuling makasama sa staff ng pahayagang kanyang sinusulatan matapos tukuyin sa kanyang sinasabi ng mga maganda nga sana
ang aking bayan, ang sabi ni Merton. Tatapwat lumabis ng totoo, ang yabang na balang araw ay mahuhulog din sa kanyang sariling bitag. Narito ang mga nagdurugtong sa kanluran at silangan. Ang sabi ng ina, oo nga, ani Merton, ang nagkakahit sa langit at lupa. May anak na kayo? Ang pamangha kong tanong. Oo, ang sabay nilang tugon. Binigyan namin ng aloha. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.